Panibagong pag-asa at panibagong kaalaman ang ibibigay namin sa inyong this morning sa Usaping Immigration with our 22 years immigrant attorney and owner of US Journey Immigration Services. And live ngayon via Zoom, makakausap po natin siya, si Attorney Marlene Gonzalez. Good morning, Attorney! Good morning, Diana. How are you? How are you, Kada? Good morning, and we missed you, Attorney. Pero ito, no? Ayan na naman tayo. Meron na naman tayo Ito na tayo. concern dito tungkol sa kung saan nyo po pwede tulungan kami dito. Kaya ito this morning, isa na naman kada natin ang gusto makausap po sa inyo tungkol sa mga concerns nila dito sa immigration. Ang pangalan po niya ay Maya Reyes po from Quezon City. I think nasa phone patch na po siya. Let's say good morning sa kanya. Hello? Hello po, good morning. Ayan, nandiyan na siya. Hi, Maya! This is Diana Menezes ng Kada Umaga. And ito naman si Attorney Marlene Gonzalez. Good morning, Maya. Good morning po mga kada, attorney and Diana. Ayan, Maya? Opo, may question po ako, attorney. Kasi ito po yung nangyari sa akin, 15 years ago po, na-deport ako pabalik sa Pilipinas. Kasi before, nakakahiyaman, nag-TNT po ako for 2 years para po magtrabaho bilang yaya ng anak ng kaibigan ko na kumuha sa akin. So ngayon po, yung anak ko, na citizen na ngayon ng Amerika, gusto na akong kunin at mag-apply ng visa. Kahit na alam kong nasa blacklist po ako, pwede po bang makapag-apply ako ng visa? Did you say anak mo, US citizen? Yes, opo. Okay. Yung hindi ka blacklisted ka. So, somebody who has been deported, who has na-deport ka ba? Pumunta ka sa immigration court? Opo. O pinauwi ka lang? Pinauwi po ako. You did not appear before a judge? Opo, kasi akala ko kasi, attorney, lalakari ng kaibigan ko yung visa ko para mapalitan from tourist visa, tapos gagawin niyang working visa, pero hindi niya pala yun ginawa. Pwede ko bang ipaliwanag yun kapag tinanong ako sa interview, just in case, kung bakit ako na-deport dati? Oo. So, ganito yun. Pag nag-overstay ka ng more than 1 year, tapos umuwi ka, di ba, yun ang nangyari sa'yo, no? Umuwi ka, you are able to come back after 10 years. Wala na yung 10-year bar. You're subject to the 10-year bar, but if you have been out of the country for more than 10 years, you can come back in. And especially your daughter is a citizen. Opo. Ilang taon na siya? Opo. US citizen na po siya. Nakapangasawa po siya ng Amerikano, and then na-process na po yung kanyang green card. Na po siya, 30 years old na po. And she's a citizen. She can petition for you para sa green card. Okay? Okay Sa po. application Yes, na yan, itatanong kung when was the last time you were in the US, and then if it was more than 10 years ago, miski nag-overstay ka, forgiven na yon, wala na yon, nabura na yon. Salamat po sa good news na to, attorney. Attorney, kung It's very lalakarin good ko po news. ito, opo, salamat po. Attorney, ano po yung mga documents na kailangan ko pong ihanda para po makatulong para mabigyan po ako ng visa po? Kailangan mong pinaka-importante sa kaso mo, may proof that you had been back in the Philippines for more than 10 years. So, kailangan mo pakita yung kung anong ID mo, kung anong inumpisahan mo 10 years ago when you went back home. That's proof that you had gone back. Also, siguro yung ticket mo na pauwi. And yung mga standard, mga birth certificate ng anak mo to show that she's your daughter, yung naturalization certificate niya, nandoon. So, mga instructions dyan, nasa government website,
I believe it's travel.state.gov. Diyan ang mga instructions para sa immigrant visa. Yung sa'yo, immigrant visa yan. So, to clarify lang, attorney, anong visa yung pwede kong applyan? Green card, immigrant visa. Okay po. Maraming immigrant salamat po, visa. Opo. Yeah, it's very good news for you. Kaya that's very doable. Maganda yan, attorney. Maganda yan, Maya. Pwede ka Yes. na mag-apply ulit after 10 years pala. So, if it's been 15 years, pwedeng-pwede na po yun. Pwede na yan. Marami na kaming nagawa niyan. Yung parents nga, umuwi na more than 10 years ago. Tapos yung application lang mismo, wala na kailangan ng forgiveness pa, waiver. Makikita nila that you've been back 10 years, more than 10 years. Ipapapasok ka as an immigrant. Pagdating mo dito, they're gonna issue your green card. Agad-agad Kaya po yung maganda. green card, Attorney Marlene? Or dadaan pa siya sa process na mag-a-apply muna for tourist para lang pumasok sa bansa or hindi naman? Hindi. Ito diretso na talagang immigrant visa. Yung tourist non-immigrant visa. Temporary stay. Pero ito, immigrant visa for permanent resident status in the United States. So, Maya, do you have any additional questions? Wala na po. I'm super, super happy dahil I'm glad. dahil din sa mga sinabi po ni attorney. Maraming salamat po, attorney. Thank you, Maya. Ayan, you're for- welcome. That's very good news for you. Very good news. Thank you, attorney. And thank you, Maya Reyes, for welcome. calling us. Thank you. And sana ay natulungan namin. And for sure, natulungan naman talaga sa immigration concern nyo. At attorney, saan naman natin po kayo pwedeng kontakin? Yung website namin, us-journey, journey.com. Tapos sa Facebook, nandun ako, Attorney Marlene Gonzalez sa Facebook. You see my picture and recognize me. That's me. You can contact us through there too. May messaging kami doon. All right, perfect. Thank you very much, Attorney Marlene. And sa mga kada natin na may katanungan or concern sa usaping immigration, mag-message naman po kayo sa Facebook page ng Net25 at asahan niyo po na sasagutin po namin ang iyong mga katanungan. Hello mga ka-Net25! This is Diana Menez, and for more kada umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25